Magbubuo ang ombudsman ng task force, ha? Para lang sa bilyar. Ibig sabihin yung tutok sa bilyar lang. Matindi yan. Matindi yan, no? Si Boying Rimulya, sabi niya, iimbestigahan na rin ang mga bilyar. Ah, ah, tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga sa mga bilyar. At ito ang matindi. Ang sabi ni Boying Rimulya, magbubuo siya ng task force. At ang trabaho lang ng task force na yan ay tutok lang sa bilyar. Matindi. Nakarating na siguro ito kila bilyar. Siguro, ah, ano kayang nararamdaman ng mga bilyar kay Rimulya? Ano ba naman tong si Rimulya? Kami pala ang target, isang task force, kami lang yung target. Ha? Ang target nito, yung 18 billion ba yon? May nabanggit na amount, figure eh. Billion-billion din kasing proyekto ang inimplement ng sa Las Piñas. Kaya ang Las Piñas, baluarte yan ng mga bilyar. Yung Cavite, Las Piñas area, maraming projects dyan ang inimplement ang mga bilyar. Mayroong construction company na pag-aari ng kamag-anak ng mga bilyar. Kamag-anak ng mga bilyar. At itong construction company na ito ay nakakuha o kamag-anak ng mga Aguilar. Nakakuha ito ng maraming kontrata, hindi lang sa Las Piñas, kundi sa Calabarzon. Ngayon, iimbestigahan yun. Mayroon bang conflict of interest? Napaboran ba ito? Ang mga projects bang ito ay na-award nung panahong secretary ng DPWH si Mark Villar? Hindi ba nagkaroon ng impluensya na para mai-award itong mga projects na ito ginamit ni Villar, ni Mark Villar, o kaya ni Camille Villar bilang congresswoman pa noon, o kaya ni Cynthia Villar bilang senadora? Ginamit nila ang kanilang pwesto para mapaboran yung construction company ng pinsan nila. Kasi malaki, billion-billion din ang nahawakan na pundo o proyekto ng nasabing construction company na kamag-anak ng mga Aguilar. Alam naman natin si Cynthia Villar, ng dalaga pa yan, Aguilar yan. At marami silang political dynasty sila dyan sa Las Piñas. Sabi nga mismo nung sino nga ba yung nanalong senador ay congressman na nakatalo kay Cynthia Villar? Yung councilor dati ng Las Piñas na tumakbong congressman, linabanan si Cynthia. Ngayon, tinalo si Cynthia Villar. Ano yun? Matindi yun. Matindi yun. Ngayon, yung congressman na yun, ay si Santos ba yun? Congressman Santos? May siya, humihiling siya na imbestigahan talaga yung mga bilyar. Kasi ang dami nga nitong proyekto doon sa Las Piñas at Cavite sa Calabarzon. So ang gagawin, ayon kay Boying Rimulya, isang task force na ang binuo niya para diyan. Ang trabaho lang talaga ng task force na ito ay tungkol lang sa bilyar. Kaya pag lumalim ang investigasyon na ito, baka pati si Mark Villar madawit dito. Kasi siya ang secretary ng DPWH nung panahon ni Duterte. At kapag nangyari yan, ewan lang natin kung anong magiging reaksyon ng mga bilyar. Kasi sa ngayon, technically, nasa administrasyon sila. Nasa administrasyon kasi kasama sila sa mayorya. Pero yun na nga ang bilyar naman talaga Duterte yan. Kaya lang dahil marami nga silang pinoprotektahan din, marami silang interest na pinoprotektahan, kaya sa tingin natin sumama ang mga bilyar sa mayorya. Sa Senado, sumama kay Tito Soto. Ito yung sinasabi ni Ping Lacson na pangamba niya. Nababahala siya na kapag lumawak ang investigasyon, kapag napanagot ang ilang mga senador na kabilang sa mayorya, nabanggit na, nadawit na, baka kumala sa mayorya at lumipat sa minorya, baka matatanggal niyan si Tito Soto bilang Senate President. Kaya ito, hindi naman Senado na ang mag-iimbestiga nito, kundi yung task force na bubuuin ni Ombudsman Boying Rimulya.
Pero siyempre maghihinanakit ang bilyar niyan sa administrasyon. Kasi alam naman nila na si Boying Rimulya, tao ng administrasyon 'yan. So kapag pinursu, sinulong ni Boying Rimulya yung investigasyon sa mga bilyar, baka ang isipin ng mga bilyar diyan, wala palang silbi na nasa administrasyon tayo, wala palang silbi na nasa mayorya tayo, kumalas na tayo dito. Oh, posible 'yan. At 'yun yung pinapangambahan ni Lacson. Kapag may mga kasamahan sila sa mayorya na mahagip ng mga investigasyon, baka kumalas ito. At ang maapektuhan ay ang liderato, ang pagiging Senate President ni Tito Soto. Pero sabi naman ni Lacson, tinanong niya na daw si Soto tungkol sa bagay na yan. Ang sabi daw sa kanya, assured na daw naman ng mga kasamahan na hindi madadamay ang posisyon ni Soto bilang Senate President. Inassure daw naman ng mga kasamahan sa mayorya na hindi madadamay ito. Anyway, so yan ang balita. Isang task force ang bubuuin ng ombudsman ni Boying Rimulya para lang sa mga bilyar. Matindi yan. Okay. Yung sa bilyar, we may be putting up a new task force for the river drive and for the flood control of Las Piñas. Bacoor, Las Piñas area. Kasi andun yung mga lupa na nag-benefited. They're the landowners also that benefited from that. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Just for Villar itself. Yung Zapote River Drive, together with the Bacoor properties that were boundaries of the rivers, dinaanan na river, there were improvements made in that area. That's one thing that has to be looked at. Ano yun pag tinaroon ka, pag tumahan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Nakita mo yung river wall, tarong mo sino mo gumastos, gobyerno o sila. Ganun kasimple yun. It's as simple as that. So we will determine that later sa costing ng project na nangyari yun. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog